Tyrone's point of view, Tito Daddy is so mabait and caring. Nakatingin lang ako ngayon kay Charlie at nakikinig sa kwento niya. Nasa labas kami ng bahay sa may poolside, at hinihintay ang pagdating nila Raquel at Adrian. Umalis si Claudine para i-welcome sila, habang kami naman ni Charlie ay naiwan dito, para siguraduhing maayos ang setup na inihanda namin para sa kanila. Dahil naghihintay na lang kami sa kanila, ay tinanong ko ang bata kung paano naging kaibigan ni Claudine si Adrian. At kung bakit Tito Daddy ang tawag niya rito. At si Adrian pala ang matagal ng kaibigan ni Claudine, kasama si Raquel. Sila ang matalik niyang mga kaibigan. Ang dalawang iyon ay nasa panig ni Claudine bago pa man isinilang si Charlie, at naging pal-Adrian niyang support system, na tumulong sa kanyang pagpapalaki kay Charlie ng maayos. At dahil walang father figure si Charlie, si Adrian ang nag-assume ng role na iyon. At base sa kung paano isinalaysay ni Charlie ang kanyang pananaw kay Adrian, parang naging ama talaga ito sa kanya. Ang mga mata ni Charlie ay kumikinang sa pagmamahal at paghanga, habang sinasabi niya ang tungkol sa kanyang Tito Daddy. Paano ako kung ganoon? Anong tingin mo sa akin? Daddy mo rin ako, tanong ko sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit ko yun ginawa. Para bang sinusubukan kong kalabanin ang lalaking iyon, alam ko namang ako ang lamang kahit saang aspeto. Ikaw, mabait ka rin at maalaga Daddy Tyrone, pero si Tito Daddy ang una at ikaw ang pangalawa. Inosenteng tugon niya, at matamis na ngumiti sa akin. Ikaw ang pangalawang daddy ko. I see, hindi ko alam pero may kung anong pamitik sa ulo ko dahil sa narinig. So, I am just second ha? Yes po, aniya at itinuon na ang atensyon sa paglalaro, nang binili kong robot para sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na sila Claudine. Aayain ko na sana si Charlie na salubungin sila, pero nauna nang kumari pa ang bata papunta sa kanila. Napatalon siya sa tuwa nang makita niya ang kanyang tito at tita. Nagmano ito sa kanila, tapos niyakap niya sila at hinalikan sa pisngi. Pagkatapos ay nagpakarga na ito kay Adrian. Raquel, Jaspa, si Sir Tyrone, pagpapakilala ni Claudine nang makalapit siya sa akin. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Sir, sina Raquel at Adrian, matalik kong mga kaibigan, pagpapakilala niya. Pansin ko kung paano sila tumingin sa akin, na para bang hindi nila alam ang gagawin, kaya ako na ang nag-initiate at lumapit sa kanila. Nice to meet you, casual kong bati. Feel free to roam around. Nice to meet you sir, tugon ni Raquel sa akin. Grabe, ang ganda ng bahay nyo. First time kong makapasok sa ganito kalaki at kagandang bahay. Dagdag niya bago iginala ang tingin sa paligid. Sunod ko namang nilapitan si Adrian. Nice to meet you Adrian, casual kong sabi sa kanya, bago ko inilahad ang kamay ko. Tinanggap naman niya ito at ngumiti sa akin. Nice to meet you rin po sir, aniya. Mommy, I have two daddies now. Masayang sabi ni Charlie, habang kamakaway-kaway sa mommy niya. Two daddies? Nagtatakang tanong ni Adrian. Yes po. Kayo ni Daddy Tyrone, nakangiting tugon ng bata sa kanya. Tumingin sa akin si Adrian at marahang tumango. Ganun ba? Yes. Ako na ang daddy niya ngayon, nakangising sabi ko sa kanya. Grabe, nakakahiya naman sir, sabi sa akin ni Raquel, matapos niyang makita ang mga pagkain na ipinahanda ko para sa kanila. Hindi niyo naman po sinabing may fiesta pala rito, pabirong dagdag niya at ngumisi sa akin. Ayos lang. Kumain kayo ng kahit anong gusto nyo, tugon ko sa kanya at matamis na ngumiti. Gusto kong maging komportable ang mga kaibigan ni Claudine sa bahay ko, dagdag ko bago hinarap si Adrian, na abalang nakikipag-usap kay Claudine sa may poolside, at nakalublob ang mga paa sa tubig. Kasama nila si Charlie na naligo na, at nakakakapit sa paa ng lalaki. Sweet nila sir no, bigla akong napalingon kay Raquel, nang magsalita siya. Ngumisi siya sa akin nang magtagpo ang mga mata namin. Para silang isang masayahing pamilya. May kung anong ugat na naman ang pamitik sa ulo ko dahil sa narinig. Paimpol akong huminga ng malalim, saka ikinuyom ang kamay ko. Ganun ba talaga sila ka-close? Tanong ko sa kanya, parang sobrang close na napagkakamalan na silang in a relationship. Magkaibigan na po talaga kami college pa. Kami ni Claudine ay first year college pa lang, friends na talaga. Habang si Adrian naman,
Ay noong second year kami, sagot niya sa akin. Feeling ko nga may gusto yang makong na yan sa Cisco eh. Hindi niya lang masabi-sabi. Oh, Leon na lang ang nasabi ko, dahil ayoko nang magtuloy-tuloy pa ang usapan namin tungkol doon. He should make a move then. Nako, kapag yan nanligaw sir, baka sagutin talaga yan ni Claudine, nakangiti niyang sabi, bago uminom ng soft drink. Sino ba namang tatanggi dyan kay Adrian? Responsable, mabait, maalaga, at higit sa lahat, mahal na mahal si Charlie. Ikaw, boto ka ba kay Adrian? Tanong ko sa kanya. Oo naman po, botong-boto ako sa kanya, dahil alam kong tatrituhan niya ng maayos ang kaibigan ko, mabilis niyang sagot. I see, that's great, tugon ko at pilit na ngumiti. Excuse me for a bit. I have to call someone, sambit ko sa kanya, bago kinuha ang cellphone ko. Sige po sir, may kiki-join na rin ako sa kanila, aniya at patakbong pumunta sa pool. Napatingin na lang ako sa kanila, at hindi ko alam kung bakit bamigat na lang bigla, ang pakiramdam ko. Napabuga na lang ako ng hangin bago dumiretso sa loob ng bahay, para maghanap ng mapagkakaabalahan. Daddy Tyrone, nagmulat ako ng mata, nang marahan akong yugyugan ni Charlie. Nakasuot na ito ng maliit na bathrobe na saktong-sakto sa kanya. Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako sa living room. Yes Charlie. Casual na tanong ko sa kanya. Are you okay? Nakangusong tanong niya sa akin. Bakas sa asul niyang mga mata ang pag-aalala. Yes. Why? Tanong ko sa kanya. Dahan-dahan akong bumangon at tumingin sa labas, at nakita ko ang tatlo na kumakain. Bakit hinad ikaw nag-join sa amin? Inosenteng tanong niya. Ayaw mo ba magsali? No, hindi ganon, marahang sabi ko sa kanya. Masama lang ang pakiramdam ko, paliwanag ko sa kanya. Pero okay na ako ngayon. Pwede kitang samahan, dagdag ko bago ako tumayo. Fair na, aya ko sa kanya, bago ko siya binuhat. Yay! Let's go! Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Kung ang bata nga ay napaisip kung bakit hindi ako nakikisali, paano pa kaya sila Claudine? Alam kong nagtataka na siguro sila ngayon, kung bakit hindi ako nakikisali. Baka nga naisip na nila Raquel, na ayaw ko sa kanila. Pero ang totoo, ay kay Adrian lang ako may ayaw. Sir, halika dali, tawag ni Raquel sa akin. Inom tayo, aya niya at ngumisi. Hindi pa kami nakakatikim ng mga alak na yan kaya gusto sana naming tikman, dagdag niya, at itinuro ang mga alak na inihanda ko para sa kanila. Recommend ka naman ng pang-beginner. Gin bilog lang kasi kami eh. Gin what? Tanong ko, pero yun ay kung okay lang naman sa'yo sir, sabat ni Claudine. Hindi naman po kami mamimilit. Kaming tatlo na lang po ang iinom, dagdag niya. Mabilis akong napatingin kay Adrian at napailing. No, I'll join you, tugon ko, at agad na kumuha ng alak na mababa lang ang alcohol content. Pero hindi ako gaanong iinom. Babantayan ko pa si Charlie, pahabol ko. Huwag na po, ako na ang bahala sa anak ko, saad ni Claudine. No, umiinom ka kasama ng mga kaibigan mo Claudine. Mag-enjoy kayo today, sambit ko at ngumiti sa kanya. Ako na lang ang magsasala ng alak sa baso pag-presente ko. Aangal pa sana siya, pero pinigilan na siya ni Raquel, kaya wala na siyang nagawa kundi ang pumayag. Can I drink too? Tanong naman ni Charlie. Pwede mo kaming samahan, pero itong juice lang ang iinuman mo. Bawal to sa mga bata. Maaari ka lamang uminom nito kapag malaki ka na, sabi ko sa kanya at nagsimula na ang inuman. Katabi ko si Charlie habang nagsasalin ako ng alak. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit ko ito ginagawa, ay dahil gusto kong malasing si Adrian hanggat maaari, para hindi na ito makaporma kay Claudine. Hindi ko rin alam kung bakit ko ito ginagawa. Gabi na, it's almost 9 PM, at ngayon palang nagsisimulang malasing ang mga kaibigan ni Claudine. Mabuti na lang at nakatulog na si Charlie, dahil tipsy na rin ako. Ilang bote na ang naubos namin. Ang mga normal na tao ay dapat nalasing na ngayon, pero ang dalawang to, ngayon lang tinamaan ng alak. Halimaw sila, si Claudine naman ay medyo tipsy lang, dahil sinasadya kong kontiyan ang ibinibigay ko sa kanyang tagay. Kay Adrian ko lang pinupuno ang baso at nang makatulog na, pero ang tatag ng gago. Halos isa pang oras ang inabot ko para malasing sila. Unang bumagsak si Raquel,
at sunod naman si Adrian. Tumigil na tayo sa pag-inom Claudine, sabi ko bago tumayo. Ipasok na natin ang mga kaibigan mo sa loob, dagdag ko pa. Tumango lang siya at namumulang tumingin sa akin. Thank you sir, sincere niyang sabi, bago ako matamis ng initian. Thank you sa pagpapunta sa mga kaibigan ko rito. May kung anong pamitik sa dibdib ko, bago ko naramdaman ang pag-init ng magkabilang tainga ko. Anong pinapasalamat mo? Tugon ko, at nag-iwas ng tingin. Ipasok na natin sila at inaantok na rin ako, dagdag ko at ipinasok muna si Charlie sa loob, at inihiga sa kama. Pagkatapos ay bumaba ako, para asikasuhin ang mga kaibigan ni Claudine. Una kong nilapitan si Raquel. Ako na ang nagbuhat sa kanya, dahil kumuha na si Claudine ng mattress para higaan nila. Hahayaan ko na sana si Adrian sa labas, pero baka mahalata ni Claudine na ayaw ko sa kaibigan niya. Kaya ang ginawa ko, ay hinila ko na lang ito papasok sa loob. Kinaladkad ko siya, wala akong pakialam. Hindi ko rin naman siya mabubuhat dahil ang bigat niya. At nang may ayos na namin sila, ay sabay na kaming umakyat sa taas. Sir, okay lang ba na ako na ang maunang maghugas? Tanong niya sa akin, bago niluwagan ang suot na bathrobe. Dahil sa ginawa niya ay napatingin ako sa kanyang dibdib, at hindi napigil ang mapalunok. Sige, tugon ko at pinagmasdan siyang pumasok sa banyo. At nang saktong isasara na niya ang pinto, ay pumasok na rin ako, na siyang ikinagulat niya. Sir, anong ginagawa niyo rito? Imbes na sumagot ay tumingin lang ako sa kanya, sabay hawak sa magkabilang pisngi niya. Hindi ko siya binigyan ng oras para mag-react. Agad kong inangkin ang mga labi niya, at ito ang isang bagay na nais kong gawin kanina pa. Sinubukan niya akong itulak palayo, pero hindi ko siya hinayaan. Aangkinin ulit kita mamayang gabi Claudine. Sisiguraduhin ko na sa akin ka lang sasaya. Claudine's point of view, hindi ko mapigil ang mapalunok, habang nakatingin kay Tyrone. Titig na titig siya sa akin, na tila bay leon na handang-handa na akong lapain. Mamula-mula ang kanyang pisngi, at madilim ang kanyang ekspresyon. Dinig na dinig ko ang mabibigat niyang paghinga, na para bang kanina pa siya nagpipigil. Lalabas na lang ako, sambit ko at akmang lalabas na sana, nang iharang niya ang kanyang braso sa mismong pinto. You're not going anywhere, mariin niyang bulong sa akin bago, mas inilapit ang kanyang katawan. Idiniin niya ang katawan niya at pinaramdam sa akin ang init nito. Hindi hanggat hindi mo na ibibigay ang gusto ko, dagdag niya at marahang pinagapang ang isang palad, sa baywang ko. Tyrone, naibulalas ko at muling napalunok, dahil dama ko na ang unti-unting pagbigat ng tensyon sa pagitan namin. Pakiramdam ko'y numinipis ang hangin sa paligid. Lalabas na lang ako, mauna ka ng maligo. Sabi ko, hindi ka pwedeng lumabas. Tuluyan niya akong hinila palapit sa kanya. Idinikit niya ang katawan niya sa akin at mas lumapit. Damang-dama ko ang pagtama ng mainit niyang hininga sa aking balat. Not until you give me what I want. Ano bang gusto mo? Halos pabulong kong sambit, habang mahina siyang itinutulak palayo. Imbes na sumagot, ay hinawakan niya ang leeg ko sa kainangat ang baba ko, gamit ang hinlalaki niya. Ikaw Claudine, ikaw ang gusto ko, mapang-akit niyang bulong, at marahang kinagat ang ibabang dulo ng tainga ko. I want you and your body. Nang inig ako sa pang-aakit niya, damang-dama ko na ang panunuyo ng aking lalamunan, at pagkabog ng aking dibdib. Halos mabingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Ramdam ko na rin ang pagkabuhay ng init sa kaloob-looban ko, na mas pinatindi pa ng ininom kong alak. Hindi ko rin mapigil ang mapakapit sa balikat niya, dahil sa panghihina ng mga tuhod ko. Nalasing na ba ako? Hindi ko na napigil ang mapa daing nang makiliti ako sa papatubong balbas niya. You like it? Mapang-akit niyang tanong, bago ako tiningnan ng diretsyo sa aking mga mata. Gusto mo kapag hinahalikan kita ng ganito? Nag-iwas ako ng tingin. Hindi, talaga ha, aniya at muli akong siniil ng halik sa aking leeg. Tyrone baka marinig tayo, ngumisi siya sa akin bago ako ginawaran ng matamis na halik sa aking noo. Hindi nila tayo maririnig, masyado silang lasing para mapansin, bulong niya, bago ko naramdaman ang paglusot ng kamay niya, sa ilalim ng aking damit. Si Charlie, tulog na tulog ang bata Claudine, sambit niya habang sinisibasib ng halik ang aking leeg. Tumigil ka sa mga dahilan mo,
dagdag niya, bago tuluyang sinakop ang lobby ko. At tuluyan nang bumigay si Claudine sa nais ni Tyrone. At sa pangalawang pagkakataon, ay muling naisuko ni Claudine ang sarili niya kay Tyrone. Isang mainit na gabi na naman ang kanilang pinagsaluhan. Nag-enjoy ka ba? Tanong niya sa akin habang nakatitig sa mga mata ko mula sa salamin. Masuyo niyang hinalikan ang batok ko bago nagpatuloy. Tanging pagtango lang ang ginawa ko dahil maging ako ay hiningal ng husto sa ginawa namin. Doble ang lakas na nawala sa akin kumpara noong una. Kita ko ang pagngisi niya bago niya hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Good, sisiguraduhin ko na ako lang ang magpaparamdam sa iyo ng ganitong saya, bulong niya, at muling hinalikan ang balikat ko. Napatitig ako sa kanya. Gusto ko sanang itanong kung anong ibig niyang sabihin, pero natatakot ako na baka iba ang marinig ko, kaysa sa inaasahan. Narrator's point of view. Sumalubong ang madilim na bahay kay Tyrone, nang makauwi siya galing sa party ng kaibigang si Steven. Kay lawak ng ngiti sa labi niya, dahil labis siyang nasiyahan sa pinuntahan. The party was a blast. At mas lalo pa siyang nag-enjoy, dahil kasama niya ang mga kaibigan. Hindi pa sana siya pupunta dahil hindi naman siya mahilig sa mga ganoong ganap, pero pinilit siya ng kanyang ina. Kailangan mong magkaroon ng buhay sa labas ng bahay na ito, anak. Leon ang salitang palaging sinasabi sa kanya ng ina, sa tuwing pinag-uusapan nila ang buhay niya, at kung kumusta ang takbo nito. Ang kanyang ina ay palaging sumusuporta sa kanya. Ito ang tagapagtanggol niya sa tuwing pinapagalitan siya ng ama, kapag hindi niya nagagawa ang mga ipinagagawa nito, pati na kapag hindi niya namimit ang expectations nito. Mom, tawag niya sa ina pagkarating niya. Iginala niya ang paningin sa madilim na bahay, at dumiretso sa hagdan. Hindi na niya binuksan pa ang malalaking ilaw, dahil may mga maliliit na bumbilya naman sa magkabilang sulok ng bahay, na nagsasaboy ng sapat na liwanag para makita niya ang dinadaanan. Mom, I'm home. Anunsyo niya. Alam niya kasing gising pa ang ina sa mga oras na yun, kaya naman ay dumiretso na lang siya sa silid nito para kumatok. Mom, malambing niyang tawag, at ilang beses na kumatok. Mommy. Hindi niya alam kung bakit pero bigla na lang siyang nakaramdam ng kaba. May kung anong bamara sa lalamunan niya. Mommy. Kinatok niya ng malakas ang pinto. Wala siyang pakialam kung masira man niya ito, gusto lang niyang buksan ang pinto. Mommy. Nang wala talaga siyang makuhang sagot, ay napamura na siya sa pagkataranta bago niya sinipan ng pagkalakas-lakas ang pinto, para puwersahan itong buksan. Napamura siya at agad na nagtungo sa study room ng ama, kung nasaan ang duplicate keys ng mga kwarto. Alam niyang bawal siya roon, pero wala na siyang pakialam. Nang makuha ang mga susi ay dali-dali siyang bumalik sa silid ng ina, at isa-isang ginamit ang mga susi. Tarantang-taranta na siya, halos hindi na niya maipasok ng maayos ang susi. At nang tuluyang mabuksan ang pinto, ay hindi na siya nagsayang pa ng oras at pumasok na. The room was pitch black. Walang kahit na anong ilaw. At bigla siyang natakot. Nagsimula siyang mag-alinlangan kung bubuksan ba niya ang ilaw o hindi. At nariyan ang kalawang na amoy na namamalagi sa hangin na hindi niya matukoy. Huminga siya ng malalim at naglakas loob na buksan ang ilaw, pero sana hindi na lang niya ginawa. Dahil doon, sa puting kama, naliligo ang kanyang ina sa sariling dugo, nakapikit. Bigla siyang nanghina sa nakita. Nanlamig siya sa kanyang kinatatayuan. Natutop na lang niya ang kanyang bibig at napasandal sa pintuan, bago kumawala ang napakalakas at kahindik-hindik niyang sigaw, na umalangaw sa buong bahay. Mom! Marahas na bumukas ang mga mata ni Tyrone. Agad siyang napabangon at naihilamos ang mga palad. Sobrang lakas at bilis ng tibok ng puso niya, na halos kapusin na siya sa hangin. Tumingin siya sa paligid at nakita niya sina Charlie at Claudine, na payapang natutulog sa tabi niya. Nakahinga siya ng maluwag, at kahit papaano'y kumalma. Ito ay isang panaginip lang. Panaginip lang. Huminga siya ng malalim bago muling nahiga, at niyakap na lang ang bata. Hindi niya alam kung bakit pero magaan ang pakiramdam niya kapag nasa tabi niya si Charlie. Ang presensya ng bata kahit papaano, ay nagpapakalma sa kanya. At simula nang matulog siya sa tabi niya, dumadalang na ang mga bangungot niya. Mas nakakatulog na siya ng maayos at mahimbing, at ito ay isang bagay na talagang ikinatutuwa niya. Matagal na rin mula nang makatulog siya ng maayos.
At lahat ito ay pasasalamat niya kay Charlie. Pinagmasdan niya ang bata. Hindi niya talaga matukoy ang dahilan kung bakit ang gaan ng loob niya rito. Pero siguro dahil gusto rin niyang makilala ang sarili niyang anak. Malamang kasing edad lang ni Charlie ang anak niya. Baka maging matalik na magkaibigan pa nga ang mga ito, dahil alam niyang makakasundo nito agad si Charlie, dahil napakabait nitong bata. Napangiti na lang siya nang magsumiksik sa kanyang kilikili ang bata, saka yamakap ng mahigpit sa kanya. Yamakap siya pabalik, at ikinulong ang maliit nitong katawan sa kanyang magkabilang braso. Pero nang pumikit siya ay muli niyang nakita ang dagwang imahe ng ina, kaya wala na siyang nagawa kundi imulat ang mga mata, kahit payantok na antok pa siya. Akala niya'y matagal na niyang natanggap ang pagpanaw ng ina, pero mukhang hindi pa rin talaga nawawala ang trauma niya. Noon nagsimulang magbago ang kanyang buhay at naging kasing gulo nito. Huminga siya ng malalim bago marahang inalis ang maliit na braso ng bata sa kanyang tiyan, saka siya maingat na bumangon para hindi gaanong gumalaw ang kama. Pagkatapos ay bumaba siya, at nakita niya ang mga lasing na kaibigan ni Claudine na nasa sahig. Nawala na ang mga ito sa kutsong inilatag nila. Nakahiga si Raquel sa tabi ng couch, at halos malapit na sa pinto ng kusina si Adrian. Napailing na lang siya at nilagpasan ang mga ito. Dumiretso siya sa poolside. Papasikat pa lang ang araw. The city is not yet busy, kaya nagawa pa niyang lumanghap ng sariwang hangin. Umupo siya sa upuan, at nagpas siyang panuurin ang kalangitan na pinipintura sa mga gintong kulay, habang binabawi ng araw ang trono nito. Nakaupo lang siya doon at nag-iisip tungkol sa buhay. Sa kanyang buhay, lahat ng pinagdaanan niya. Hindi niya mapigil ang mapaisip. Kung hindi nangyari sa akin ang mga bagay na iyon, anong klaseng tao kaya ako ngayon? Hindi niya napigil ang matawa sa sarili. Pero deep inside, nag-iisip talaga siya kung anong klaseng tao ba talaga sana siya, kung hindi lang nag-candle-leche ang buhay niya. Sir, napabangon siya nang makita si Claudine. Nakasuot ito ng bathrobe, at mukhang nilalamig pa. What? Malamig niyang tanong dito. Hindi po ba kayo nakatulog? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Nakatulog naman. Maaga lang akong nagising, tugon niya bago tuluyang tumayo. Ikaw, hindi ba masakit ang katawan mo or something? Ayos lang po ako, tugon nito at matamis na ngumiti. Gumising lang ako ng maaga dahil gusto kong ipagluto ng almusal ang dalawa, dagdag nito. At syempre pati na rin kayo ni Charlie. Let me help, mabilis niyang sabi, dahil wala rin naman siyang ibang gagawin. Hindi na rin naman siya makakabalik sa pagtulog, kaya mas mainam na lang na may gawin siya. Marunong po ba kayo? May pagdududang tugon nito. Napataas ang kilay niya sa sinabi ng babae. Minamaliit niya ba ako? Alam ko kung paano gawin ito kaya huwag mag-alala. Aniya at tuluyang lumapit kay Claudine. Let's start habang tulog pa sila. Kita niya kung paano bumuga ng hangin ang babae at marahang tumango. Sige. Sabay na silang pumunta sa kusina. Pinagmasdan niya si Claudine habang inihahanda ang mga sangkap, pero napakulot ang noo niya, nang makitang hindi pamilyar ang canned goods na inilabas nito. Ano yan? Kunot noong tanong niya. Sardinas, casual na sagot ng babae sa kanya. Gigisahin ko to at hahaluan ng kamatis, dagdag pa nito. Spanish sardines. Hula niya. Hindi, basta sardinas, sagot nito. Hindi ka pa ba nakakatikim ng sardines? Mabilis siyang umiling. No. Edi ngayon na ang oras para makatikim ka, nakangiting sabi nito sa kanya. Ito nga favorite ni Charlie eh. Seriously, hindi makapaniwalang tugon niya. Oo, naging paborito na lang niya, dahil sardines lang talaga ang palaging nabibili ko noon, tugon ni Claudine at bahagyang lumungkot ang boses. Pwede kasi kahit anong luto. Pwedeng haluan ng itlog, pwedeng kainin na ng diretsyo, pwedeng may bihon, pwede sa gulay. Kahit ano. Hindi alam ni Tyrone kung ano ang sasabihin, kaya tumango na lang siya at nag-isip ng pwedeng mapag-uusapan. So, ano ang dapat kong gawin? Tanong niya, slice mo na lang mga kamatis. Ako na sa aromatics, sagot nito. Okay, paano ko sila hihiwin? Diagonal or horizontal? Paaba, sagot nito. Huwag lang masyadong manipis ha. Okay, got it? Aniya at sinimulang hiwain ang kamatis, pero ang totoo, ay hindi talaga siya marunong kung paano. Lumaki siya na may mga kasambahay na gumagawa ng mga bagay para sa kanya.
Kulang na lang ay pati pagligo at pagdumi, ay gawin ito para sa kanya. Malutong siyang napamura ng bahagya niyang mahiwa ang kamay. Sabi na bulalas ni Claudine at mabilis siyang nilapitan. Agad nitong kinuha ang kamay niya sabay subaw nito, at sinipsip. Anong ginagawa mo? Gulat niyang tanong, at babawiin na sana ang daliri pero pinigilan siya ng babae, kaya wala siyang nagawa kundi ang pagmasdan ito. At ang makitang sinisipsip niya ang daliri niya ng ganoon, kahit papaano ay medyo nag-init siya. Napalunok siya, at hindi mapigil ang mag-init. Hey! Saway niya rito nang maramdamang nag-iinit na siya. Iniluwa ni Claudine ang daliri niya, bago siya nito tiningnan sa mata. Para hindi damyugo, sabi nito. No, enough, aniya at tuluyang binawi ang kamay. I'll go and get some band-aid, dagdag niya at dali-daling lumayo sa babae, dahil baka hindi siya makapagpigil at ano pang magawa niya. Napailing na lang siya sa naisip. Hindi niya rin mapigil ang mapatanong sa sarili, kung bakit ganun na lang siya kabilas mag-init kay Claudine. At hindi pa siya napunta sa ganitong uri ng sitwasyon, kahit na noong siya ay baliw na umiibig sa nag-iisang taong nakatayo sa kanyang tabi, sa kanyang pinakamadilim at pinakamababang sandali. Kaya bakit? Anong meron kay Claudine? Claudine's point of view, sure ba talaga kayo na hindi na kayo sasama? Tanong ko kina Raquel at Adrian, matapos naming mag-almusal. Sinabihan ko kasi sila na pupunta kami ng amusement park ngayon, dahil dadalhin namin ni Tyrone si Charlie doon. Hindi ako pwede sis May pupuntahan akong supplier ng ingredients ng cakes, sagot niya sa akin bago malungkot na ngumiti. Hindi ka kasi nagsabi ahead of time. Tumingin ako kay Tyrone na kasalukuyang kondong si Charlie, at nanunood ng cartoon sa living room. Nasa may kusina kasi kaming tatlo. Tinulungan ako ni Adrian na maglinis sa mesa, habang sa paghuhugas naman si Raquel. Ngayon lang din kasi naisipan ni Tyrone, sagot ko na lang. Dahil alangan naman sabihin ko ang kondisyon na napag-usapan namin di ba? Yun lang, tugon ni Raquel bago siya humarap kay Adrian. Ikaw Adrian, bakit hindi ka sasama? May lakad kami ng mga kaopisina ko. Magpapakain boss namin dahil mapo-promote na siya, aniya at nahihiyang ngumiti sa akin. Pasensya ka na Claudine ha. Hindi ko kasi matanggihan dahil lahat kami pupunta. Naku ayos lang, ano ka ba? Mabilis kong sagot. Mas importante yan Adrian, malay mo pala masama ka sa mapo-promote. Dagdag ko pa at matamis siyang nginitian. Sana, pag-uusapan din kasi namin ang changes sa kumpanya, lalo na sa department namin, tugon niya. Bakit, ano palang mangyayari? Tanong ko, mag-iiba na kasi ng CEO ang kumpanya namin. Tapos may change na mangyayari. Ganon naman talaga pagbago ang boss, sagot niya. Napatango na lang ako sa sinabi niya. Sa bagay, nag-usap na lang muna kami saglit bago sila nagpaalam na aalis na. Humingi rin sila ng pasensya kay Tyrone, dahil nahihiya sila sa ginawa nilang pagkakalat at paglalasing ng husto. It's fine. As long as you had fun, then it's fine. Casual na tugon ni Tyrone at tipid na ngumiti sa mga ito, marahil para hindi ito mahiya ng gusto sa kanya. I'll book a cab for you para hindi na kayo mamasahe pa uwi. Naku sir huwag na po, mabilis at mariing tanggi ni Raquel. Nakakahiya po. Too late, I already booked one, aniya at muling ngumiti. Hayaan mo akong gawin ito para sa inyo, since hindi kayo makakasama sa lakad namin. Wala na silang nagawa, kundi ang pumayag at tanggapin ang alok ng lalaki. At dahil maghahanda pa kami sa lakad namin, ay sinamahan ko na ang dalawa pababa at nang makauwi na sila. Habang nasa elevator kami, ay pasimpleng lumapit si Raquel sa akin at bamulong. Mukhang mabait naman si Sir Tyrone ulap. Kunot-noo ko siyang tiningnan. Don't fall for it, bulong ko pabalik. Hindi siya ganon, dagdag ko pa at huminga ng malalim. Take my words dahil ako ang palaging kasama niya, kaya ako ang mas nakakakilala sa kanya. He's an awful person, pakitang tao niya lang yun. Grabe ka naman, malay mo nagbago na siya, aniya. Baka pwede mo nang sabihin sa kanya ang totoo. Hindi, mariing sabi ko. Hindi ko yun gagawin. Never, dagdag ko, at muli ko na namang naalala ang huling pag-uusap namin. Hindi pa rin nagbabago ang plano niya. Gusto pa niyang gamitin ang anak ko para makuha ang mana niya. Napabuga na lang ng hangin si Raquel bago marahang tumango.
Sige sis, ikaw ang mas nakakaalam ng sitwasyon. Tumango lang ako sa kanya, dahil bumukas na rin ang elevator. Inihatid ko na sila sa labas, kung saan naghihintay ang taxi na binok ni Tyrone. At nang makaalis sila ay siya namang pagbalik ko sa taas, para maghanda sa lakad namin. Mommy, you look good in your dress. Ang ganda mo, puri sa akin ni Charlie nang matapos akong magbihis. Nakasuot ako ng pastel yellow dress at white flat shoes. Tinirintes ko rin ang buhok ko para presko. Thank you, anak, nakangiting tugon ko sa kanya. Right daddy, wika nito kay Tyrone kaya napatingin na rin ako sa lalaki, at nakitang nakatingin na pala ito sa akin. Hindi ko alam kung anong iniisip niya dahil nakatingin lang siya sa akin. Nakita ko kung paano gumalaw ang mga mata niya, mula ulo hanggang pako. Yes, she's gorgeous, tugon niya sa bata, habang nakatingin ng diretsyo sa akin. May kung anong kumiliti sa akin dahil sa narinig ko, kaya napatingin na rin ako sa suot niya. He's wearing a navy blue polo shirt paired with white trousers and navy sneakers. At mas lalo pang gumanda ang dating niya, dahil sa silver watch na meron siya. You look good too, sabi ko sa kanya at namumulang nag-iwas ng tingin. Unang beses ko siyang pinuri verbally. Well, I don't think kailangan pa niyang marinig yun mula sa akin, dahil alam kong alam na niya kung gaano siya kagwapo. Wow, this is so cool. Bulalas ni Charlie nang makarating kami sa amusement park. Mommy, ang ganda rito. Nakangiting sabi niya, at itinuro ang loob ng lugar. Nasa entrance pa lang kami, pero manghang-mangha na siya. Hindi ko tuloy mapigil ang maawa sa kanya. Dahil sa hirap ng buhay, ay hindi ko siya magawang dalhin sa ganitong mga pasyalan. Gusto mo dito? Tanong ko sa kanya, at pilit na itinago ang lungkot na nararamdaman ko. Yes po, mommy, sobra. Aniya at humarap kay Tyrone, at mabilis itong niyakap. Thank you daddy Tyrone. Kita ko ang panlalaki ng mga mata ng lalaki. Bakas ang gulat sa ekspresyon nito. Nagkatinginan pa kaming dalawa, bago niya niyakap pabalik si Charlie. You're welcome Charlie. Now, let's go inside and have a blast. Yay! Let's go! Kinarga niya ang bata at pinasakay sa balikat niya. Habang ako naman ay nakasunod lang sa kanila, dala ang bag na naglalaman ng towels, pulbos, at extra shirts nilang dalawa. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako masaya ngayon. I'm so happy na makita silang nagkakasundo. Tuwang-tuwa akong makitang nakangiti ang anak ko. Pero hanggang kailan, natatakot ako na kapag nalaman ni Tyrone ang totoo, magbabago ang tingin niya sa amin, lalo na sa anak namin. Ang posibilidad ay nariyan, laging nandyan. Kaya hanggat kaya kong pigilan na dumating ang araw na yun, ay gagawin ko. Kahit na anong mangyari, no matter what it takes. Pagkapasok pa lang nilang dalawa, ay agad na silang pumila sa carousel ride. At nang makapasok sila ay ibinigay sa akin ni Tyrone ang cellphone, at sinabihan akong e-video silang dalawa. Document Charlie, first moments, aniya bago sinabayan ang bata. Tumango lang ako at sinimulang silang kunan ng video. Nakangiting tumingin sa akin si Charlie. Mommy, I'm riding a horse. Napangiti lang ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Tuwang-tuwa ang anak ko, at hindi ko napigil ang mapaluha sa lungkot at saya. Nang matapos sila sa carousel, ay sa bump cars naman sila. Sinabihan pa nila akong sumali, pero tumanggi na ako dahil kontento na akong pagmasdan sila. Nag-video lang ako at isinali ko na rin ang sarili ko. Today marks Charlie, first amusement park experience, sabi ko sa video. And look how much fun he's having. And he's with his Daddy Tyrone. May kung anong bamara sa lalamunan ko, nang sabihin ko yun. Kasabay noon, ang tila pagdurog sa puso ko. Pagkatapos sa bump cars ay sa arcade naman sila. Pumunta sila sa claw machines, at sumunod lang ako habang kinukunan sila ng video. Daddy, let's get those tigers, sabi ni Charlie at tinuro ang tiger plushes. Mabilis namang kumuha ng coin si Tyrone, at sinubukang makakuha ng tiger stuffed toys. Pero naubos na lang ang coins niya, ay hindi pa rin siya nakakuha kahit isa man lang. Kitang-kita ko na sa mukha niya ang frustration. Halos magtagpo na ang kilay niya, habang kagat-kagat ang lobby. More coins please, aniya bago siya tumingin sa akin, sabay bigay ng pera.
Mabilis akong tumalima at kumuha ng coins. Pagkabigay ko sa kanya, ay muli siyang sumubok pero wala talaga. Napanguso na lang si Charlie at di napigil ang malungkot. Daddy, wag na lang po, kasi ubos na money mo, mahinang sabi niya. No, tumayo siya at naghanap ng staff. Agad niya itong kinausap. I'll buy everything in that machine, aniya sabay turo ng claw machine. Magkano yan? Sir, sorry po pero hindi. Sino ang manager mo? Gusto ko silang makausap. Pero sir, fine, tatawagan ko na lang ang boss mo, aniya bago kinuha sa akin ang cellphone niya, at mabilis na may tinawagan. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila, dahil lumayo siya sa amin. Pagkabalik niya, ay nakangiti na siya. Ibinalik niya sa akin ang cellphone niya bago siya humarap kay Charlie. Kukunin natin lahat ng tigers, Charlie, nakangising sabi niya. Maya-maya pa ay may lumabas na babaeng nakasuot ng corporate attire, at in-approach si Tyrone. Mr. Vanderbilt, sambit nito. I apologize for not meeting your demands as soon as possible, dagdag nito bago sinenyasan ang isang staff, at pinabuksan ang claw machine. Kunin mo lahat ng gusto mo, Charlie, sabi niya sa bata. Tumango lang ang bata, bago kumuha ng 3 tigers. 2 malalaki at 1 maliit. This is enough na Daddy Tyrone, aniya. Are you sure? Yes po Daddy, para sa ibang kids naman yung iba. Nakangiting tugon nito. Napangiti na lang ako dahil hindi ko mapigil ang maging proud sa sarili ko, dahil alam kong napalaki ko ng maayos ang anak ko. Okay, kung yan ang gusto mo, sabi ni Tyrone at sinabihan ng manager na okay na. Pagkatapos ay naghanap na kami ng ibang pupuntahan. At habang naglalakad kami, ay biglang nagtanong si Tyrone sa bata. Why did you only get 3, Charlie? Nakangiting tumangala ang bata sa kanya. Because these tigers are family, aniya at isa-isa kaming tiningnan. Itong malaki ay ikaw Daddy Tyrone, at ang isa pang malaking tiger ay si Mommy, at ang maliit na ito, ay ako. Nagkatinginan kami ni Tyrone. Anak, you know naman na hindi natin family si Daddy Tyrone mo diba? Marahang tanong ko sa kanya. Nakikitira lang tayo, at darating ang panahon na aalis tayo. But I want to stay with Daddy Tyrone na, aniya at nakangusong tumingin sa akin. Hindi ba pwede siya nalang daddy ko? Inosenteng tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Lumapit ako sa kanya at lumuhad, para magpantay ang mukha naming dalawa. Tinitigan ko ang asul niyang mga mata at marahang hinaplos ang pisngi niya. Anak, you can't just choose someone to be your daddy, okay? But I don't have a daddy, malungkot niyang sabi, bago hinarap si Tyrone. Daddy Tyrone, pwede ba ikaw na lang ang daddy ko? Charlie, hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko. Pinaharap ko siya sa akin. Stop it, okay? Stop. Sorry mommy, gusto ko lang na may daddy, kasi ako lang yata walang daddy. Malungkot niyang sabi. Hindi ko na napigil ang maiyak. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit. I'll find your daddy anak. Pero wag muna ngayon, okay? For now, si mommy na lang muna ang tatayong mommy and daddy for you, dagdag ko bago pinunasan ang mga luha ko, sabay harap sa kanya ng nakangiti. Let's talk about it later. For now, mag-enjoy muna ikaw rito ha. Tumango lang siya sa akin bago lumanjin kay Tyrone. Sorry Daddy Tyrone. Bakit ka humihingi ng tawad? Marahang tanong nito sa bata. Wala kang ginawang mali. Kasi pilit ko ikaw na maging daddy ko, sagot ni Charlie. Ayos lang Charlie, ayos lang, sabi nito at marahang ginulo ang buhok ng bata. Gusto rin kitang maging anak, but we can't just make it happen because we want to, dagdag nito sabay tingin sa akin. Dahil may mga bagay na hinding-hindi natin makukuha, gaano man natin ito kagusto. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pagtingin niya sa akin habang sinasabi ang mga salitang yun, pero isa lang ang alam ko. Things are getting a bit more complicated.